Narito ang mga dapat nating abangan sa Digits Batang Quiapo. Matapos ipakilala ni Don Julio ang kanyang tagapagmana na si Tanggol, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Naging mitsa ng malaking gulo ang mainit na tensyon sa pagitan ni Tanggol at Miguelito. Naging matindi ang palitan ng tingin ng dalawa, tila isang labanan ang anumang oras ay maaaring sumabog. Ibaba mo ang baril mo, Tanggol, matigas na utos ni Ramon habang mahigpit ang hawak niya sa braso ng binata. Halos nanginginig sa galit si Tanggol. Ngunit nang marinig ang babala ni Ramon tungkol kay Congressman Miguelito Guerrero, isa sa mga pinakamalakas na kaalyado ng kanilang angkan, mabilis niyang ibinaba ang baril. Napalunok si Miguelito, ngunit agad niyang tinakpan ang takot sa kanyang mukha ng isang mapanuksong ngiti. Lumapit si Don Julio kay Tanggol at bumuntong hininga. Hindi tayo gumagawa ng kaaway na walang dahilan. Tandaan mo iyan, Hijo. Hindi kumibo si Tanggol. Kita sa kanyang mga mata ang hindi pagsang-ayon, ngunit sa huli, tumango na lamang siya at umalis sa lugar kasama si Ramon. Sa pag-alis nila, tila isang anino ang sumunod sa kanila, isang hindi kilalang lalaking nagmamasid sa bawat galaw ni Tanggol. Samantala, galit na galit si Roberto Guerrero sa kanyang anak na si Miguelito. Ano na klaseng kahihiyan itong dinala mo sa ating pamilya? Sa harap pa mismo ng mga Montenegro, anya habang dinuduro ang kanyang anak. At sino ba ang nagsabi sa iyong magdala ng baril? Wala akong pakialam, ama, sagot ni Miguelito. Wala akong balak sundan ang yapak ninyo sa politika. Ayoko ng ganitong buhay. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Miguelito. Nanlilisik ang mga mata ni Roberto. Kung ganun, hindi ka bahagi ng pamilyang ito. Natigilan si Miguelito. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang iyon mula sa sariling ama. Nag-aapoy ang kanyang damdamin, galit, hinanakit at pagkasuklam ang bumalot sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, tila isang binhi ng pagrebelde ang naitanim sa kanyang isipan. Samantala, si Tanggol naman ay hindi mapalagay. Alam niyang hindi matatapos ng ganoon lang ang nangyari sa kanila ni Miguelito. Alam niyang babawi ito. At hindi siya nagkamali, isang misteryosong tawag ang natanggap niya sa kalagitnaan ng gabi. Masyado kang naging kampante, Tanggol, anang boses sa kabilang linya. Magsimula ka ng mag-ingat. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi niya kilala ang tumawag, ngunit ramdam niya ang panganib na paparating. Alam niyang hindi ito basta-bastang babala lamang. Sa kabilang banda, isang madilim na pulong ang nagaganap sa loob ng isang lihim na silid. Kasama ni Roberto Guerrero ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang tao sa syudad. Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, Miguelito, oras na para kumilos, ani Roberto habang tinatapik ang balikat ng anak. Palubugin mo si Tanggol bago pa siya maging isang tunay na banta. Umiti si Miguelito, isang nakakatakot na ngiti. Mas madali yan kaysa sa inaakala niyo, ama. Maghanda na lang kayo sa palabas ko. Samantala, habang tahimik na naglalakad si Tanggol sa isang madilim na eskinita, naramdaman niya ang malamig na dulo ng baril na idinikit sa kanyang likod. Huwag kang kikilos, ani ng isang lalaking may mababang boses. Dahan-dahang iniangat ni Tanggol ang kanyang mga kamay, ngunit bago pa man makapagsalita, isang malakas na sigaw ang nagmula sa di kalayuan. Isang lalaking may takip sa mukha ang biglang lumitaw at mabilis na sinugod ang may hawak ng baril kay Tanggol. Nagkaroon ng matinding sagupaan at sa isang iglap nakawala si Tanggol. Sino ka? Sigaw ni Tanggol sa lalaking tumulong sa kanya. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, iniabot nito ang isang sulat bago mabilis na nawala sa dilim. Binuksan ni Tanggol ang papel at napalunok. Alam kong nasa panganib ka. Huwag kang magtiwala sa kahit sino. Isang kaibigan. Sa kabilang dako naman, si Miguelito ay abala sa pagsasagawa ng kanyang plano. Nakipagpulong siya sa isang misteryosong tauhan na mukhang sanay sa maduduming trabaho. Gusto kong mawala si Tanggol. Walang tanong, walang ebidensya, malamig na sabi ni Miguelito. Umiti ang tauhan. Ganun lang pala, madali lang yan. Bigyan mo lang ako ng isang linggo. Lalong lumala ang sitwasyon. Sino ang unang atake? Makaliligtas ba si Tanggol o magiging biktima siya ng isang traidor na kampihan? Sa gitna ng lahat ng ito, may isang sikretong magpapabago sa takbo ng kanilang laban, isang sikreto na magpapabagsak o mag-aangat kay Tanggol sa kapangyarihan.
Lamang nito ay isang simpleng mamamayan na walang iniisip na mabibigat na mga obligasyon. Sa kabilang banda, nagluluksa naman ang buong pamilya Benito dahil sa pagkawala ng isa sa miyembro ng kanilang pamilya, si Kaloy. Bagamat naisuko pa naman ni Fatima ang kanyang sarili kay Congressman Miguelito, hindi pa rin niya nailigtas ang buhay ng kanyang kuya. Humihingi siya ngayon ng kapatawaran dahil hindi niya naprotektahan ang dapat niyang protektahan. Ang mas matindi pa, ang pinoproblema ngayon ng pamilya Benito ay ang malaki nilang billing sa ospital. Kanya-kanya silang labas ng pera, ngunit sadyang hindi ito aabot sa halagang hinihingi ng doktor. Kaya naman ang perang natira kay Fatima na sana'y panggagamit sa operasyon ng kanyang kuya ay agad niyang ibinigay sa kanyang nanay. Nagtaka ang kanyang ina at ama kung saan nanggaling ang napakalaking halaga, ngunit hindi na ito sinagot ni Fatima. Ang tanging nais niya ay mailibing ng maayos si Kaloy at mabigyan ito ng mapayapang paglilibing. Kaya naman agad inasikaso ng kanyang ina ang lahat. Subalit sa gitna ng kanilang pagluluksa, may isang misteryosong lalaki ang lumapit sa kanila. Isa itong tauhan ng isang kilalang negosyante na may koneksyon sa politika. May dala itong liham na tila ba isang panukala, isang alok na may kapalit. Ayon sa liham, maaaring mabayaran ang lahat ng utang nila sa ospital kapalit ng isang mahalagang bagay na nasa kamay ni Fatima. Ngunit ano nga ba ang bagay na ito? Bakit ito gustong makuha ng isang makapangyarihang tao? Habang naguguluhan si Fatima, may isa pang suliraning lumitaw. Bigla na lamang siyang sinundan ng isang hindi kilalang lalaki sa eskinita pa uwi. Mabilis siyang tumakbo at nakahanap ng masisilungan sa isang abandonadong gusali. Sa kanyang pagtatago, biglang lumitaw si Miguelito. Alam kong sinusundan ka nila, Fatima. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahalaga ang nasa kamay mo, sabi nito habang seryoso ang mukha. Sa kabilang panig, si Miguelito ay hindi rin mapakali. Problemado siya at wala siyang ibang pwedeng lapitan, kundi si Fatima, ang babaeng unang nagpatibok ng kanyang puso. Tatawagan niya ito at ipapaabot na kailangan niya ang dalaga sa mga oras na ito. Bagamat nagdadalawang isip, tinugunan pa rin ito ni Fatima. Ngunit sa kanilang muling pagkikita, isang lihim ang kanyang matutuklasan. Hindi lang simpleng politiko si Miguelito, may mas madilim pang lihim ang nakatago sa kanyang pagkatao, at maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi dapat niyang pagkatiwalaan ang lalaki. Samantala, ang Quiapo ay hindi natahimik tulad ng dati. Dahil walang nakuha si David mula sa tinutukoy niyang mga ari-arian ng mga kabalyero, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumali sa isang grupo ng mga kriminal. Si Rigor, na dati isang alagad ng batas, ay tuluyan ng nalugmok sa krimen. Hindi lang simpleng snatcher ang kanyang naging trabaho, kundi isang kasabwat sa mas malalaking operasyon ng isang sindikato. Ang kanyang pangalan ay naging sentro ng usapan sa buong Quiapo. Dinig na dinig ni Mando ang balita na isa sa mga snatcher ay ang dating kasamahan niyang pulis. Nagtatakang napailing si Mando, hindi niya akalain na sa kabila ng kanilang pinagdaanan, mas pinili ni Rigor ang madilim na landas. Samantala, si Santino ay hindi rin makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Hindi na rin siya umuwi sa kanilang bahay simula nang maglaya si Maritz. Sa pagkawala ni Maritz, tuluyang nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. Lahat ito ay dahil sa maling paraan ng pagmamahal ni Rigor sa kanyang pamilya. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Isang gabi, may isang hindi inaasahang pangyayari ang gayanig sa buong Quiapo. Isang malakas na pagsabog ang gumising sa mga residente. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang nakita ni Fatima, isang taong matagal na niyang kinatatakutan. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. Ang tanong, handa na ba siyang harapin ang tunay na kaaway? O mas lalo pa siyang malulugmok sa mga pasabog ng katotohanan? Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang misteryo. Isang araw, biglang may dumating na hindi inaasahang bisita sa bahay ng pamilya Benito. Isang matandang babae, may dalang lumang sobre na tila may mahahalagang dokumento sa loob. Kailangan mong malaman ang katotohanan, Fatima. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan mo sa gulong ito, sambit ng matanda. Kasabay nito, ang sindikato ni Rigor ay nagsisimula ng maghari sa Quiapo. Pinapalakas nila ang kanilang grupo, ginagamit ang mga taong walang magawa sa buhay para palakihin ang kanilang operasyon. Ngunit hindi lang iyon ang kanilang balak, may mas malaking plano silang iniluluto na maaaring yumanig hindi lang sa Quiapo, kundi sa buong syudad.
At sa gitna ng lahat, si Fatima ay unti-unting nagiging bahagi ng isang mas malaking laro na hindi niya kailanman inakala. Sa susunod na kabanata, mas maraming revelasyon ang magaganap. Ano ang koneksyon ni Fatima sa lihim na binabantayan ng mga makapangyarihang tao? Ano ang tunay na balak ni Miguelito? At paano haharapin ni Fatima ang bagong banta na paparating sa kanya?